Welcome sa ating classroom. Bago natin umpisahan ang ating other features ng ating text sa Canva, ay i-review muna natin ang basic kung paano tayo mag-add ng text sa ating Canva. So dalawa po ang way ng pag-add ng text sa ating Canva. Either we're going to click text and then we have the add a text box, or we're going to press letter T sa ating keyboard. So ito ang gagamitin ko, add a text box button. At magbibigay si Canva sa atin ng dummy text or fill-in text para sa ating text. So papalitan ko ito ng fonts. Ang unang option na i-review natin ay itong nasa menu bar para sa ating fonts or text. Ang una ay makikita natin ang font or font styles. Dito sa ating font styles ay makikita natin lahat ng available fonts ng ating Canva, either a free version or a subscribe version. Meron din tayong nakikitang arrow na kung ating i-click ay pwede itong mag-drop down at meron tayong mga weights ng ating mga fonts like thin, light, regular, bold, black, at yung iba ay meron ding italic. So gagamitin natin ang Albertus Nova Light para sa demonstration na ito. Mapapansin din natin dito sa baba ng ating search for the fonts ay meron tayong mga categories tulad ng handwriting, corporate. So paano bumalik is just click back. Meron tayong display, meron tayong headings, paragraph, sans serif at iba pa. Ito naman ang tinatawag nating font search box, kung saan pwede tayong maghanap ng ating mga fonts. For example, hahanapin natin ang font na Futura. So ilalabas niya ang fonts regarding Futura at saka iba pang mga options. Meron din tayong tinatawag na shoe filters. So ang shoe filters ay meron tayong language, yung ginagamit na language, or we can set free accounts or pro account. So, paano natin i-delete itong nasa search natin? Just click clear. Babalik tayo sa ating font. Ang isang option din sa ating font ay meron tayong tinatawag na upload a font. Kung sakali ay meron kayong sariling font or galing sa inyong mga client. Ang isang option para sa ating font ay ang text styles. Ang text styles ay mostly kung meron ka nang nakaset na brand kit para sa mga gamit mo sa iyong mga text or font styles sa iyong design. So halimbawa, meron ako ditong classmates at meron na akong nakaset na title, subtitle, heading, subheading, section header, at saka body. In terms of document naman ay meron na ako nakaset na heading, subheading, at saka body. Paano ba gagamitin ang nakaset na mga text styles? So halimbawa, i-click ko muna itong 3 dots at makikita natin anong font at size ang ginamit ko para dito. Halimbawa ay iselect ko ang title, automatic po ang ating font ay mag-change based doon sa title na ginamit ko sa isang brand kit. Kung makikita ninyo sa ating screen, meron akong dalawang text, fonts at saka option. Halimbawa, i-select ko ang font, tapos pupunta ako sa ating font styles at papalitan ko ito ng font style itong fonts na word. Halimbawa ay i-select ko ang Albertus Nova Light. Merong mag-pop up dito sa baba na sinasabi niyang change all from horizon type to Albertus Nova. Ito ay lalabas kung meron kang 2 or more font or text sa iyong design. Halimbawa, change all. Automatic po lahat ng text ay mag-change into Albertus Nova since ito ang aking sinelect doon sa first font or text sa aking design. Ang next sa ating menu bar ay ang ating font size. So we have decreased font size at meron tayong increased font size.
just click the button para sa decrease. Magdi-decrease ito ng isang point or increase for 1 point. Or you can click dito sa mismong number and then we're going to input the value para sa ating font size. The next one is text color. So ang text color natin ay meron tayong mga ilang option. Una ay we can search the color or specific hexacode para sa ating color. Merong mga document colors which is currently used. Meron din tayong mga colors para sa mga naset natin sa brand kit. Meron din tayong default colors at saka meron din tayong gradient colors. Ito ang mga options sa bawat section ng ating text color. Halimbawa ay i-change natin ito ng dark blue. Makikita ninyo na nag-pop up din ang change all sapagkat meron iba't ibang color dito sa ating design. So nasa inyo na po kung i-change all nyo ang all black into bagong blue color na ating sinelect. Dito naman sa document colors, again, we can add a new color. So pwede tayo sa solid color by adding the exact hexagon code or meron tayong pick a color kung meron tayong color reference para sa ating design. Sa gradient ay meron tayong color ng gradients as of the moment which is 2 colors pero pwede tayong mag-add at meron din tayong different styles na makikita ninyo sa ating screen. Sa katabi ng ating colors ay meron tayong mga basic font weights like bold, italic. Ang italic ngayon ay idled sapagkat wala pong version ng italic ang font na ito. Meron tayong underline, we have strike through, and we have also all capital letters or uppercase. Para naman sa ating alignment ay meron tayong mga option tulad ng center, left alignment, justified, at meron tayong right alignment. Ang isang option para sa ating text ay may tinatawag tayong list which is meron siyang dalawang option, bullet points at numbering. Ang kasunod ay meron tayong tinatawag na advanced settings. Sa advanced settings ay meron tayong letter spacing at meron din tayong tinatawag na line spacing. Meron tayong tatlong option para sa ating line spacing. Ito ang tinatawag na anchor text box. Ang una ay meron tayong anchor starts from the top na every time mag-adjust tayo ng line spacing, ang mag-move po ay from second down. Pag ang ating sinelect naman ay anchor middle, mag-adjust siya from the center of distance between the line of the text. Ang last po ay meron tayong bottom na ang mag-adjust po ay ang top section sa lahat ng lines ng ating mga text. Ngayon po ay pag-aralan natin ang about sa effects. So, select natin yung ating text at then meron tayong effects sa ating menu bar. Pag nag-click natin ang effects ay lalabas dito yung mga styles na available sa effects. So, we have none which is the regular text na nilagay mo sa yung design. Then meron tayong shadow. At mapapansin nyo, every time na pipili tayo ng option sa style, ay meron siyang mga customized options dito sa baba ng ating text style. So balik muna tayo sa none para makita natin lahat. We have shadow, lift, halo, splice, we have outline, echo, glitch, neon, and we have background. Sa baba ay meron tayong shape naman na option niya, which is having none at saka meron tayong curve. Hindi natin maisa-isa ang lahat ng style, kundi magbigay lang po ako sa inyo ng ilang mga halimbawa ng mga style ng ating text effects. So first ay punta tayo sa shadow. So magkakaroon siya ngayon ng shadow yung ating text. So meron tayong offset na option. Meron din tayong direction.
Meron din tayong tinatawag na blur. At meron din tayong tinatawag na opacity. Ang option natin ay meron tayong tinatawag na color. So pag nag-select tayo ng color, ay magbabago yung effect color ng ating text. Yan ang isa sa mga effect na pwede nating i-apply sa ating text. So punta naman tayo sa lift. So pag lift naman ang in-apply natin, meron siyang tinatawag na more blurry. Ang option niya ay intensity lang po. So you can add the intensity of the lift. So try natin ang halo. Yan, ang halo po ay meron tayong thickness na option. At meron din tayong option dito sa color ng ating text kung gusto nating palitan, which is our regular text color. Ngayon, iselect ko naman itong pangalawa nating text at gagamitin natin ang shape. So, meron tayong tinatawag na curve. Ang curves naman po ay mayroong adjustment sa baba niya. We have how you're going to create the curves on your text. Halimbawa, ilipat natin dito. Mag-adjust tayo ng curves para sa ating text effect. Ang isa sa mga option ng ating text or font sa ating design ay ang animate. Kapag nag-select tayo ng text sa ating design, meron tayong option na animate. Ang animate ay dalawa po ang klase. We have the page and we have the text. So hindi muna natin i-discuss ang page dahil focus po tayo ngayon sa ating text. So click natin itong text. Ang text animation po ay usually ginagamit siya sa presentation or animated type of design. Kaya meron tayong tinatawag na presentation settings like appear on click. So ignore muna natin ito kasi i-discuss natin ito sa paggawa ng presentation. Dito tayo sa baba, which is meron tayong mga suggestion kung ano ang mga effects or animation ng ating text sa ating design. So we have typewriter, ascend, we have shift, we have merge, we have block, at marami pang iba. Sa baba naman ay meron tayong general. Ito naman yung ibang mga effects na magagamit natin sa ating text design. At we have also add-on effects. We have flicker, false, and we have wiggle. So try natin ang isa sa mga ito. When we click typewriter, every animate or animation ng ating text ay meron siyang tinatawag nating mga options or customization tulad ng typewriter. So meron siyang animate both, upon entry, upon exit. Meron din tayong speed, meron din tayong per character, at meron din tayong per word. Every types of effects ay hindi po pare-pareho ng customization. Depende po sa effects na gagamitin nyo doon sa animation ng ating text. So, for example, check natin ang block. So, ang block naman ay meron siyang both, enter, color, at saka direction. Again, reminder, kapag nakikita natin ang crown at naka-yellow, ibig sabihin ay para po ito sa mga subscribe or paid subscription ng Canva. So, scroll muna natin, tingnan natin ang iba pang mga option like sa pan, we have both, on enter, on exit, speed, and we have also direction at saka isa pang option na reverse animation. Click natin ang ating text, click natin ang position. Sa position ay meron tayong dalawang tab dito which is arrange and we have also layers. Unahin muna natin ang arrange. Ang arrange ay meron tayong option lalo na kung ang inyong design ay merong iba't ibang text na napaloob or any object na kasama sa inyong design. So kaya meron tayong tinatawag na forward to front, backward, at to back. Meron din tayong tinatawag na alignment para doon sa ating mga elements ng design sa ating Canva. So we have top,
middle, bottom, left, center, at saka right. Ang advanced naman ay ito yung size ng ating object, either text, image, or shape, at iba pang elements sa ating Canva. Yan ang ating tinatawag na width and height. So pagdating sa ratio ay meron tayong tinatawag na lock. Puntahan muna natin ang itong X, Y, at saka itong rotate. Ang X at saka Y, ito yung location ng inyong object sa inyong design area or canvas. At ang rotate ay yung pag-rotate natin sa ating object. Paano ba mag-select ng one or more elements sa ating design? So, click ang first design, press mo ang shift key sa iyong keyboard, click at saka click. Pwede ka ring mag-click and drag sa lahat ng elements na pwede mong isama sa iyong alignment. So, click on the blank and then drag para ma-select mo lahat ng iyong elements. So, try natin ang left alignment. Yan ang pag-align natin ng elements. We have also middle, we have also center, at saka iba pa. Now, ay meron tayong tinatawag na space evenly. So, ang space evenly is meron tayong option na horizontal, meron din tayong tidy up, at saka ngayon naka-idle po ang ating vertical. So, pag sinabi nating horizontal, mag-a-adjust po siya horizontally. At meron tayong tinatawag na tidy up. So, yan ang pinaka-option ng tidy up na ibibigay sa atin. So, select muna natin itong ating top text at pupunta tayo sa ating layers. Sa layers naman ay makikita natin ang dalawang option. We have all at saka overlapping. So, click natin ng all. Lahat ng elements ay makikita mo sa all layers. So, we have top, middle, we have bottom. Ang overlap naman ay kung saan lang magkaroon ng overlap ang iyong objects or elements sa Canva. So, at the moment, ang binigay ni Canva, ang nag-overlap sa ating design ay ang bottom at saka itong middle. Dahil si top ay siya yung pinakataas, so wala na siyang overlap. So, halimbawa, ang gawin natin dito, si top ay ilalagay natin sa back. At balik tayo sa layers at i-click natin si overlap. Makikita nyo ngayon si top na at saka si middle ang merong overlap. Ito namang layers na all ay pwede kang mag-click and drag sa mga position or arrangement ng layers ng iyong elements sa design. So tulad nito, top ang nakaselect ngayon, pwede kong i-click at saka i-drag sa taas. Bottom, click and then drag. And you can arrange all the layers sa iyong design. Ano pa ang ibang option sa ating position? So balik tayo sa ating layers, all. Halimbawa ay sinelect ko ang top, meron tayong tatlong dots for the option. So we have copy, regular copy, and we have copy style. So halimbawa, na-select natin ang top na text at meron tayong design, so copy style. Pag click natin ng isa sa mga text na available sa ating design, like for example, bottom, magiging kapareho ang style ng iyong text doon sa font style at hindi apektado ang formatting, kundi ang style lamang. So, Ctrl-C tayo, balik tayo sa original, balik tayo sa top, meron tayong duplicate, regular duplication or copy, meron tayong delete, again, meron tayong layers, meron din tayong align to page, pwede tayong mag-add ng comment, at meron tayong tinatawag na lock. Ang lock ay dalawang option po. Ito ay lock na hindi mo siya ma-edit at hindi mo siya ma-move. Ang lock position only ay pwede mong ma-lock sa kanyang position, pero pwede nyo pong ma-edit yung text. So halimbawa, click natin ang lock.
So, hindi na po natin magagalaw. At makikita nyo sa inyong layers, meron po siyang lock. So, paano po siya mag-unlock? I-click nyo lang po ang icon dito sa inyong design na unlock. Balik tayo dito sa ating 3 dots or option. Lock tayo. Lock position only. So, ngayon po ay ang nakalock, yung position lang ang sinelect natin, pero pwede tayong mag-edit. For example, yung i-type natin dito ay we. So, na-edit natin pero hindi natin siya sa lock po ay dalawang option. Meron tayong lock at saka meron tayong lock position only. Ang pagkakaiba ng lock ay hindi mo siya ma-edit at hindi mo siya ma-move. Halimbawa, click natin ang lock. Hindi natin siya pwedeng ma-move at saka hindi natin siya ma-edit. So, how to unlock? Meron tayong option dito na unlock. Or meron tayong position na only icon or option para dito at meron tayong tinatawag na unlock button. Ngayon ay balikan natin si lock at i-check natin kung paano gamitin unlock position only. Click natin unlock position only. Pwede nating ma-edit ang ating text. Pwede nating ma-move. Ang option mo lang talaga dito ay edit lang at saka move. Hindi ka na pwedeng mag-format sa yung text tulad ng nakikita ninyo. Wala tayong option dito kapag naka-lock. So, how to unlock? Click lang natin itong lock and then naka-lock pa siya ngayon. Click again at pwede na nating i-move ang ating text at pwede na nating i-format. The next one is link. Ang link ay ginagamit kung ito ay may connection ng text papunta sa isang page, isang document, isang web page, depende sa yung gamit sa yung design. So pag nag-click tayo ng link, ang option po natin dito ay meron tayong mga files na pwede nating i-link tulad ng ating mga pages dito sa ating document. So click muna tayo sa labas. Balik tayo sa ating options. So, we have show element timings. Ito yung connection natin sa animate. We have alternative text para ito sa accessibility. At we have translate text. Isa sa mga option natin sa ating text ay meron tayong tinatawag na dynamic text. Ito yung tinatawag nating page numbering. So, halimbawa, andito ako sa aking first slide. Meron tayong option dito na page numbers. Ang option dito ay numbers only, page plus number, at saka meron tayong page X and Y. Kung halimbawa ay meron kayong 10 pages, so mag-umpisa siya sa 1 of 10. For example, ang gagamitin lang natin ay numbers only. So, meron tayong option kung anong page, lalabas lang po ang ating page number. So, we have option by checking all the pages. So, ngayon po meron tayong 5 pages. Meron tayong done. So, ito po ay mag-apply na doon sa ating slide or pages. Tulad nitong 1, meron tayong 1. Meron tayong 2, 3, 4, at saka 5. Paano po mag-remove ng ating page numbers? Meron tayong remove all page numbers. At ito'y nawawala na po sa ating pages. Ang isa sa mga option po ng ating text sa ating Canva ay ang tinatawag nating font combination gaya ng nakikita niyo sa inyong screen. Ang font combination ay makikita niyo sa bandang baba ng ating text option. Meron akong recent use dito at meron tayo sa baba na font combination option. So we have Faraway, Coffee Break, at saka iba pa. Simple lang po siyang gamitin tulad ng ginawa natin dito, custom paint.
Kaya lang, ang disadvantage nito, most of the font combination ay kailangan mo ng subscription account. So kung halimbawa, gagamit na lang tayo ng free tulad ng Glow. So mag-create lang ako ng new page and click natin ang Glow. So kapag ang Glow ay nasa design area na natin or sa canvas natin for design, pwede na nating i-apply lahat ng option kasi treated po siya as text. Halimbawa, mag-change tayo ng font, font size, adjustments, anong color, at saka iba pang option na available sa kanya based on sa weight, italic, bold. Meron din tayong alignment, list, advanced settings, at meron din tayong dito sa effect kasi meron pong effect na ginagamit po ang Glow tulad nitong neon. Effect na ginagamit niya sa option na ito. So, pwede rin natin i-animate, pwede rin tayo sa position or ibig sabihin, magagalaw po natin ito sa ating design. So, yan po ang tinatawag nating font combination. Again, pwede natin itong ma-edit since ito ay text. So, halimbawa, gawin natin itong sun. Yan po ang option natin sa ating font combination. So, lahat ng ito ay pwede nating magamit, especially for the free subscription. Check natin ang iba pang style ng ating font combination like Big Strategy. Dalawang option po ito or two types of text. So, the first one is big and then the second one is strategy. So, click natin ang big. Pwede natin itong ma-edit. Yan po ang option natin pag dalawang text combination. Pwede rin natin itong paghiwalayin using ungroup. Right-click, ungroup. Click muna natin outside, then select size, and we can select the other text option. Ang isang option sa text sa ating Canva ay may tinatawag tayong mga apps. Ito yung mga third party kung paano tayo mag-generate ng creative text sa ating design. So dito sa side natin, we have apps and then we can see all. At meron tayong mga apps for text generation. Ang karamihan po dito ay nasa paid subscription at meron din namang mga free apps for text para sa ating design. So yan po ang ilang mga option para sa ating text, para sa ating Canva, para magamit natin sa ating mga future design ng ating mga artwork. Kung meron kayong tanong or comments, let us know. Kung magugustuhan niyo ang video na ito, like, share, and subscribe sa aming channel. And don't forget to hit the notification bell para sa mga tutorial updates. I-follow niyo rin kami sa aming Facebook page.